Ito naman, bagong balita. Pasabog uli sa mga vloggers. O kanina, yung kay Attorney Katrina Ponce Enrile. O, di ba? Yun yung balita kanina. Ito naman, isang bago. Agoy! Filipino designer Avel Bacujo file cyber libel raps against vlogger Claire Contreras. Maharlika. Saan ka natatakbo niyan, Marlika? Hindi ka pwede umuwi ng Pilipinas, may kaso ka dito. Tapos hindi ka rin makakatakbo ng states, may kaso ka dyan. Lipat ka ibang state. Diyos ko. Although sa states, mga Ochero, iba yung kanilang tawag dito. Iba yung kanilang sistema. Sa states it's a civil case ang libel. Dito sa Pilipinas, criminal. So, kaso nga lang, mga Kochero, alam niyo ang masakit dito? Pag nanalo dito si Abel, magkano hinihingi na damages ni Abel? Okay, bago tayo magpatuloy, as usual, alam niyo na yung gagawin natin dito. Mag-shoutout muna tayo sa mga ibigin natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Okay, gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Dante, makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Yan. Kaya mga Kochero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. $2 million. Ang sakit. Sakit sa bulsa nito. Goodbye, Capital One. Ay, hindi yan pesos ha. Hindi 2 million pesos yan. That's $2 million. Woo! Magpa-file na ng bankruptcy yan. Pag nagkataon. Hindi lang 2 million to ha. Hindi pa to saradong 2 million. Meron pa. Punitive damages to be proven at trial for defendants' willful and deliberate malicious actions. $2 million, mga Kochero, compensatory damages pa lang yan. Ibig sabihin, yung mga lugi ko dahil sa paninira mo. Yun. Kailangan mo akong i-compensate. Babayaran mo ako sa lugi ko sa negosyo dahil siniraan mo ko. Yun. 2 million yun. Dollars. Compensatory pa lang yun. May punitive damages ka pa na hihingiin. Punitive damages, ito naman yung paninira, yung babayaran mo sa akin dahil siniraan mo ako. Yung pagkatao ko. So dito papasok yung psychological, emotional, stress, etc. etc. Yun, punitive. Tsaka yan, pampaparusa. Ang intention niyan ay magparusa. So, dadagdag pa yan. Pre-judgment interests to the extent allowed by law. So, ibig sabihin, itong 2 million na to, habang tumugulong ang kaso, syempre, magkakaroon yan ng nadadagdagan. So, idadagdag mo pa yun. For an order awarding plaintiff his reasonable attorney's fees and costs were allowed by law. So pag nanalo si Avel, babayaran din yung kanyang ginastos sa litigation. Syempre yung kaso sa Amerika. So si Avel, para makapag-hearing, pupunta ng Amerika. Ayun, cause of suit. Mamili ka na nga, harapin mo, Claire. Sa Pilipinas o sa Amerika. Ay, agoy. Diyos ko. May kaso siya dito sa Pilipinas. Malamang sa malamang, pag umuwi siya ng Pilipinas,
diretso yun, titimbre yun sa watchlist. Binura ko yung mga signatures at saka pangalan ng mga relevant names. Mga pala. Kasi private citizens yung mga yun eh. So, wag natin sila idamay sa sa mga ganap. Wag natin sila idamay sa mga ganap. Pero, ito yung kaso mismo. Vel Bacuja, Claire Contreras. Complaint for damages for defamation, demand for jury trial. Ngayon, mga kotsero, iba yung sa states ha. Iba yung sistema dun sa States kaysa sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung paano sila nag-i-initiate ng kaso doon. Malamang sa malamang. Diretso na to sa korte. Sa civil court nila. Hindi ko alam. I don't know. Hindi ko alam kung paano yung sistema nila. Siyempre, rules of court nila. Iba sa rules of court sa Pilipinas. Ano ba to? Ang punto ng kaso is the defendant knows her statements are baseless and yet published and continuously republishes them. Wala naman dong basehan yung kanyang mga claims pero patuloy daw na ikinakalat. She continues to propagate her lies to all her hundreds of thousands of social media followers, subscribers, or viewers. Defendant also knows the falsity of these as she personally knows and has repeatedly stated that the plaintiff is a former friend. Dahil kaibigan daw niya. So bakit hindi na lang dinerecho sa kanya, di ba? The damage to the plaintiff's reputation has already been done with rumors circulating to the plaintiff's clients who questioned him and some clients had in fact distanced themselves. O ibig sabihin, nawalan talaga siya ng negosyo. Nawalan talaga siya ng negosyo. Epekto talaga yun ng social media. Pag sinira ka sa social media, nangyayari talaga yun. Naalala ko dati, nung panahon ng campaign, ganyan din nangyari sa akin. May mga kliyente ako na dilawan. Nawala lahat yun. Nawala lahat ng kontrata ko. Wala. Doon ako natutong mag full-time sa YouTube. Yun. Panahon ng campaign. Wala. Dahil magkaiba kayo ng politika, they feel na hindi ka nila kayang makatrabaho, etc., etc. So, I lost a lot of clients din during that time. In fact, hindi lang clients, pati friends. Pero okay lang yun. Bahala sa buhay nila. So, this also happened kay Avel. So, apparently, ito si Avel, alam naman natin, siya, ang kanyang bread and butter really is not social media. Ang bread and butter niya is yung kanyang designing, pagdidesign ng mga damit. Diba? Couture siya eh. Couture. So, dahil doon, apparently, sa paninira daw ni Maharlika, the allegation is, nawalan daw siya ng negosyo. Nawalan siya ng, kliyente who brings in business amounting to $2 million. Bigat, no? Ang bigat nung ng kanyang pinagdaanan. Imagine, laki na wala, no? $2 million. Sana kung pesos eh. Kung pesos yan, baka hindi pa papansinin ni Abel yan. Mayaman yan eh. Pero wala, dollars eh. So plaintiff brings this defamation action to finally hold the defendant accountable for her continuous false statements and to deter her from engaging in such malicious conduct in the future through her YouTube channel, Boljak TV. Hindi lang yan marami siyang YouTube channel. And Facebook, other social media accounts. So, naalala ko dati nung kinasuhan siya pangalan niya? Ni Katunying. Wala raw jurisdiction sa pagkatao niya yung kaso. Not really. Not really. Hintayin mo, i-challenge mo yung batas, punta ka dito. Jurisdiction. O baka ito, questionin pa to ni Claire. Walang jurisdiction sa akin ng Amerika. Una, diyan mo ginawa yung offense. Number 1. Pangalawa, American citizen ka. So they have the jurisdiction over your person and over the case. Wala kang choice. Saan ka ngayon tatakbo?
Hindi siya makauwi ng Pilipinas kasi pag umuwi siya ng Pilipinas, may kaso siya. Pag nag-stay siya sa States, may kaso siya. Mas malaki pa yung balik. Timor-Leste ka na lang. Ay, nako. 1 billion ang counter ni Maharlika? Talaga? Paano? How? Anong ika-counter suit niya? Diyos ko. Anong counter suit niya? Diba? That is, and again, mga kochero, that is kung mapapatunayan na mali si Abel. But even then, what's your proof? Ano yung magiging basehan ng 1 billion mo? Kumikita ka ba ng 1 billion sa isang taon? O 1 billion sa isang buwan? 'Di ba? Kahit ako pwede ko sabihin yan makaangas lang. Ang gagawin muna diyan, i-settle muna 'to. Boba. Na-defame daw siya kaya 1 billion. Ha? Boba. Hindi ganun yun. Patunayan mo muna kung 1 billion ang nawala sa'yo. Sabi pa, the amount in controversy exceeds $75,000 exclusive of interest. Ito, kung bakit merong jurisdiction. In-explain ko na sa inyo yung dahilan kung ano ang jurisdiction before. Jurisdiction essentially is for the courts to have power over the case or the cause of action and the person. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Kasi kapag merong kapangyarihan ng korte, jurisdiction, sa kaso at sa tao, magkakaroon sila ng kapangyarihan na i-execute ang desisyon. Ngayon, kapag sa umpisa pa lang, walang jurisdiction, automatic, dismiss ang kaso. Matic yun. Ngayon, ito yung dahilan kung ba't daw may jurisdiction. So yan yung mga dahilan. Huwag na natin masyadong technical yung mga yan. Yung venue, pwede sa California dahil sa states ginawa yung crime or dahil doon pinublish yung mga videos. Yung amount is beyond $75,000. O yan. So yung parties, in-explain din kung saan nakatira si Avel, saan nakatira si Claire, binura ko yung address niya for her protection kasi naawa pa rin naman ako sa kanya. Hindi naman ako kasing walang yan. So, yun. So, ano yung allegations? Lampasan na natin yan. Mahaba. Essentially, the allegation is, yung vlogs daw, largely center around crass and foul language which are often paired with highly controversial gossips involving politicians and other famous individuals along others, like plaintiff who allegedly interact with these politicians. Ayun ang sinasabi. Ngayon, ano yung mga allegations? 11 counts to guys. At least 11 counts. 11 counts, guys. My goodness. Paano kung per count pa yung 2 million? No? Hindi naman niya piner count. Compensatory damage lang yun. So, isabihin, ito yung nawala sa negosyo ni Avel. Umabot ng $2 million. Grabe. Alam niyo ang problema dito, mga kochero? Nabalitaan ko lang naman Nabalitaan ko lang to. Sa States daw, hindi ako sure. Even if mag-file ka ng bankruptcy, kapag ikaw nasintensyahan, nagkaroon ng execution, nagkaroon ng sintensya na magbabayad ka sa korte at saka sa tao, kahit ma-bankrupt ka, kahit mag-file ka ng bankruptcy, hindi ka palalayain. Nabalitaan ko lang naman hindi ako sure. I could be wrong. Pero nabasa ko lang sa isang decision. Pero hindi ako sure kung ano. Pero ganun ang balita ko. Yun ang balita ko. Kahit mag-file ka ng bankruptcy, sorry ka, kailangan mo pa rin magbayad. Either narinig ko sa klase or nabasa ko sa isang libro. I forget. Sorry ka. Kahit mag-file ka for bankruptcy, basta merong decision holding you to pay another individual or a company or a corporation, wala, babayaran mo pa rin yun.
Sorry ka talaga. Wala kang choice. Pero pwede ka naman mag-negotiate. Pwede mo i-chop-chop yun. Halimbawa, kung $2 million, mag-uusap sila sa court, magsisettle sila sa payment ng arrears, settle sila for a payment arrangement, etc. etc. Ganun. Mabigat makasuhan sa states. Civil case lang yan, ha, take note. Civil case. Pero nga kasi dahil civil case lang sa states ang libel, medyo mabigat ang penalty. Dito kasi sa Pilipinas, criminal case yan, tapos may kulong. So, mamili na lang siya kung gusto niya magbayad o gusto niya makulong. Ganun ang ending dyan. Pag pumunta siya sa Pilipinas, ang magte-take effect yung kaso ni Katunying. Pag nag-stay siya dyan, yung kaso ni Avel. Tapos, yun. So, ay. Diba? Kahit saan ka lumugar eh. Tapos ka eh. May kaso kang haharapin. But anyway, ito lang yung kaso. Una is, inakusahan si Avel na nag-bribe daw siya, binribe daw niya talaga. Di kasi ako nanonood ng niya eh. Talaga, may ganito. Do? Binribe daw niya si Sandro? Ng Rolex? Ang yaman-yaman nila Sandro eh. Ang yaman-yaman nila Sandro, tapos tatanggap siya ng regalo na Rolex? Baka baka si Abel pabigyan ng Rolex si Sandro. Dalawa, talaga. Rolex lang? Baka naman, Abel, pwede mo rin akong bigyan ng Rolex. Anyway. So, ayan. Okay, Rolex. O, tama na yan. Mahaba yung kwento eh. Tapos sabi, the plaintiff received kickback from government projects, particularly those implemented by the Department of Public Works and Highways. Ha? Paano nangyari tong kwento na to? Magkasabwat sila sa mga kontrata sa DPWH? Hindi ko gets. Paano siya napunta sa DPWH? Hindi ko gets. So, anong contribution ni Avel sa DPWH? Barong Tagalog? Tuloy pa natin. Baka sila, yun yung, di ba? Pag merong groundbreaking, si Avela magbibigay ng Barong Tagalog. Di ba? Or pag merong opening ng kalsada, si Avela magbibigay ng Barong Tagalog. Siya magtatahi ng gown, gano'n. Weird. Okay. Tapos sabi, the plaintiff had no money before the presidency of current Philippine President Ferdinand Marcos Jr. Okay. Simula nung walang pambayad ng kuryente sa kanyang patayian last year and this year, travel 5 to 6 times a year. Hindi ko gets. Anong kinalaman nito sa sa trabaho niya? Wala siyang pera. Nakakapag-travel nga daw siya, 'di ba sabi niya? Ayun, sabi niya. Nakakapag-travel nga daw. O di ibig sabihin, may pera siya. May sarili siyang pera, 'di ba? Bahala siya sa buhay niya. The plaintiff received assistance from the First Lady Lisa Araneta Marcos to process his and his family's US visa and Schengen visa, and that such visas were issued through fraud. Diyos ko, alam ko na yung mga ganitong karakas ni Claire. Pati nga yung kagat ng aso ko, ginawa ng issue eh. Sarili kong pera, pinanggamot ko, sinabi, bigay daw ng Marcoses dahil pera daw ni
Pera daw ng friend ko, pera din ng Marcoses. Ano ba yung kababalabalan niyo? Alam ko na yung mga ganyang karakas ni Maharlika. Lahat ng buong buhay mo galing kay Lisa. Ito yung defamation. Tingnan natin anong definition ng defamation. Yung defamation sa Amerika, ayan, nasa civil code lang. Civil case lang kasi talaga ang defamation sa kanila. Baka may magsabi sa inyo, sabihin, hindi, civil case lang naman yung ikinaso, ganyan-ganyan. Alam niyo yung problema sa ganito, sa civil case? Simple lang. Ang problema dito, preponderance of evidence. Ano yung preponderance of evidence? Yun yung quantum of evidence or quantum of proof required para patunayan na ikaw ay nag-cause or nagsanhi ng damage. Preponderance of evidence lang. Ibig sabihin, kung ano yung unang impression o kumbaga what an ordinary man understands as logical, yun na yung preponderance of evidence. Ordinary man. Yung kapag tinignan ng ordinaryong tao na, ay oo nga, siya nga ang nagkamali. O siya yung may pagkukulang. Yun lang. Hindi mo kailangan dito ng beyond reasonable doubt. Evidence beyond reasonable doubt. Ang kailangan mo lang dito, ang gagawin lang nila dito, mga konsyero, unahan ko na kayo, ipapakita lang yung video. That's it. Ipapakita lang yung video. Tapos magpapakita lang si Avel na, ito yung nawala sa akin. Yung papakita lang siya ng accounting. Accounting lang yung lab. Mga kotsero, lab. Parang kausap ko yung misis ko. Ganyan kami mag-usap ng misis ko eh. Alam niyo, sobrang swerte ko talaga sa Swerte talaga ako sa kanya kasi nakakausap ko siya sa lahat ng bagay. Lang ako let me digress. Shoutout ko lang talaga yung misis ko. Siya lang talaga yung sa lahat ng bagay siya yung nakakausap ko. As in. Nahiya ako bigla. Ay, Diyos ko. Yan. Shoutout sa misis ko. Promise. Kaya kaya na-appreciate ko siya ng wagas. Swerte talaga ako sa kanya. Promise. She's the best. Among the rest. Anyway, sana ako? Sana all daw. Sana ako? Wait. Sana ako na ang tapos? Ayun, preponderance of evidence. Preponderance of evidence. Ito. So, yun nga. So, preponderance of evidence. Ang kailangan lang niya ipakita ni Avel ay yung accounting books niya. Yung yung profit loss statement niya. Para patunayan na, ito judge, nawalan ako ng $2 million. Kailan nawala yan? Nung sinisiraan ako nung Maharlika. Ganun lang kasimple yung gagawin dyan ni Abel. Tapos yung video. Tapos mapakita yung mga comments dun sa video. Yun. Ganun lang kasimple yan. Wala na. Ganun lang. O ano yung sasagot dun ni Maharlika? Ano yung sasagot niya dun? Yun ang tanong. O pag naglabas ng ng libro ng accounting si Books of Accounting si Avel. At na-attribute niya yung loss na yun doon sa mga paninira ni Maharlika, di tapos na. Kaya tignan niyo yung kay Johnny Depp tsaka yung kay Amber Heard. Di ba panalo si Johnny Depp? Alam niyo yung nagpapanalo doon? Yung naputol na daliri. That's it. Yun lang yung nagpapanalo doon dahil naputulan siya ng daliri. Tapos hindi na patunayan ni Amber Heard yung abuse, yung physical abuse, wala siyang napatunayan. Ano pa yung doon na nagpanalo nung kay Johnny Depp, yung mga videos mismo ni Amber Heard. Yun mismo. Videos mismo ni Amber Heard ang nagpapanalo sa kanya. Kasi hindi napatunayan yung violence doon sa mga videos. Ito yung audited financial documents ko. Pak. Ito yung time na siniraan ako ni Maharlika. O baka meron pa siyang mga letters and emails na nakuha. Halimbawa lang I'm not sure if he has. Pero kung meron pa siyang mga letters and emails na nagsasabi ng ganito, because of the ongoing scandal that because of the ongoing scandal in social media, we will cancel our contract with you. Ganon.
Ano lang ba yung elements ng defamation? Publication is a statement of fact. Oh, so nag-publish ka tapos kinlay mo yon na fact. It is false. It's unprivileged. Ibig sabihin hindi siya privileged speech or protected speech. Has the natural tendency to injure or which causes special damage. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng special damage sa kanila. US yan eh. And the defendant's fault in publishing the statement amounted to at least negligence. Yun. Magagaan. It's irrelevant. Sorry. Jen, yung maling address daw, quote unquote. It's irrelevant. Kasi identified naman si Marlek eh. Madali lang i-update yan. I-update lang yan dun sa court na nag-issue. Sasabihin lang nung sheriff, sabi sa amin, mali daw yung address, kailangan Hindi maka-cancel yung warrant dahil dun. I-update lang yung warrant para makuha yung tamang address. Pero lang kasimple. Lalo na kung may probable cause. Di ba? Dumaan na sa fiscal tapos finorward na sa court dahil may probable cause. I-update lang yun. Walang magbabago. I-update lang yung address. Wala nang iba. At actually, mga kotsero, pwede pa ngang mag-request alam na ng abogado to ni what do you call this? Ni Tunying. Pwede pa siyang mag-request ng service by publication. Ibig sabihin, ipiprint lang sa dyaryo. Kasi sa-serve. Yun na yung notice. Yun na yung pagsaserve ng warrant. Well, sa civil cases yun. Hindi ko alam kung mag-a-apply sa criminal. Kasi, syempre, iba yung remedial law ng criminal. So, yun. Hindi pwede siya i-extradite kasi magkaiba yung libel sa Pilipinas tsaka libel doon. Magkaiba yun. So mababa lang yung requirements. Una, kailangan na-publish. Na pinablish at sinasabi na totoo daw yun. Pangalawa, yung pinablish na sinasabing totoo ay hindi pala totoo. At hindi siya protected speech. Tapos, may tendency to injure. Okay? Naka-injure nga, di ba? Naka-injure na. Proven na yan. Tapos, the defendant's fault in publishing the statement amounted to at least negligence. So, kung hindi man sinadya, pwedeng negligence. Negligence is the lack of intelligence. Hindi. Ano yan? Negligence is kakulangan ng pag-iingat. Ayan. Like that of a father taking care of a family. Yun yung negligence. Hindi ka nag-ingat, sa sobrang hindi mo pag-iingat, nakasakit ka ng iba. Yun yung yun yung negligence. Obvious naman. Actually, hindi pa nga siya negligence kasi kung itong nangyari, sinadya yan eh. Kasi bago mo pa siya i-post, alam mo naman na may gagawin kang, may masasaktan doon sa ipopost mo eh. Injured physical. No. Hindi injury na physical. Injury meaning meron kang masasaktan. Whether it is physical, moral, it's a violation of, violation of law, morals, public order, and public policy. So may damage. Meron tayong version na ganito sa Pilipinas. Article 19, 20, and 21 ng Civil Code. Sa inyo, parang ganito. Medyo mababaw din yung requirements. So, ayan. The YouTube videos are so libelous on its face. The plaintiff experienced numerous hateful statements and ridicule from public. Ito yung mga comments. Nako, may screenshot na ng mga comments. Ay, shucks. So, $2 million ang hinihingi niya. As a proximate result of the above described publication, plaintiff has suffered loss of his reputation, was tarnished, causing some of his clients to look at him with disfavor, being shamed in public, mortification, grave injury to his feelings, anxiety to the point of sleepless nights, and inability to work, all to his damage in the actual approximate amount of $2 million. Ay, bigat! Yee! Kaya think before you click, guys. Serious yan. Think before you click.
Kaya pansin nyo dito minsan sa channel ko, pag may sinasabi ako na hindi ko sure, sinasabi ko sa inyo na hindi ako sure. Tsaka, tawag pa dito, nag-iingat ako sa mga libelous statements. Bira akong magsalita ng pabalang. Let's see how Marlica will respond. Wala siyang choice, harapin niya to. Kasi, nag-file si Avel, if I'm not mistaken, sa District Court of California. Doon nakatira si, di ba, si Claire. O, tama, District Court of California nga. So, yun. Mahirap tong kaso niya. Tapos, ito pang masaklap dyan. Ito pa yung mas masakit dyan. Itong kaso na to, pag tinanggap na to ng korte, pwede itong isubmit sa YouTube, tsaka sa Facebook, tsaka sa TikTok. Valid cause to for takedown of channel. May pera lang din to si Abel eh. Imagine nakakapag-file ka ng kaso sa Amerika. May pera ka. Valid cause yan. Tingnan nyo yung community standards. May iba pa yon. Sa community standards, meron pang legal standards. So sa legal standards yun, makikita nyo dun yung mga rules. Na pag kinasuhan ka or meron ka ongoing na kaso, pwedeng i-take down yung channel mo. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for tonight. Maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Kutsara YouTube channel at sa ating pong Facebook page. Pa-follow na rin po yan. At pa-like po at share yung ating mga videos, lalo-lalo na po yung mga replays natin. Guys ha, pa-share po yan. At I'll see all of you in our next Coach Jared Live. May God bless. See you next time. Bye! Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?